walang gaanong option ngayon ng Gilas Pilipinas at kailangan nilang tanggapin ang desisyon ng Asian Games Committee at ito ay ang pag-deny nila na makapaglaro ang ilang players na wala sa orihinal na listahan na ibinigay ng SBP o Gilas sa Asian Games Committee. Sa unang subok nila, naiapila ng Gilas ang mga players na sina Mo Perkins, Terence Romeo at Calvin Abueva ay denied kaagad ang naging sagot ng Asian Games Committee at kaya na rin naghanda at nag-anunsyo na rin sina Coach Tim Cone ng pamalit ay parang talagang hindi na nga magbabago pa ang desisyon ng Asian Games Committee. Ang bagong lineup ng mga players natin ngayon ay sina Junmar Fajardo, Ange Kwame, Japet Aguilar, Calvin Oftana, Justin Brownlee, Chris Newsome, Scotty Thompson at ang mga pumalit kina Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins, Mo Tatua at Roger Pugoy ay sina Marshall Lassiter, Chris Ross, Arvin Tolentino, Kevin Alas at CJ Perez. Gusto pa rin natin yung hustle defense o yung makulit na depensa ni Chris Ross at hindi natin may pagkakaila na may maibubuga pa ang player na ito mula sa kanyang tangke dito sa Asian Games. Ang isa sa inaabangan ng lahat ay si CJ Perez, Marshall Lassiter comeback. Isa si Marshall Lassiter sa mga players na gustong-gusto rin ng mga Gilas fans na muling makapaglaro para sa Gilas team dahil na rin sa kapag nag-init nga ang kanyang shooting ay nagiging sunod-sunod rin ito at mahirap mapigilan lalong-lalo na sa 3-point area at ito ang gusto nating mangyari, ang mag-click kaagad ang kanyang mga 3-point shot sa laro nila sa Asian Games. Gusto rin natin ang muling pagbabalik nga ni CJ Perez dahil alam natin na iba rin ang dala niyang lakas lalong-lalo na sa opensa at may hustle rin ang player na ito sa depensa. Maging itong si Kevin Alas ay hindi na nga rin bago sa Gilas at ang apat na veteran players na ito kasama si Arvin Tolentino ang makakasama ngayon ng 7 naiwan na mga players sa lineup ni Coach Tim Cone. Sa original na ibinigay ng Gilas na listahan ng mga players sa Asian Games Committee ay nakalagay na target rin nila for naturalization itong si Rondy Hollis Jefferson pero nauna nga ang team ng Jordan sa pag-naturalize sa player na ito kaya doon na nga naglalaro itong si Rondy Hollis Jefferson. Hindi lamang si Rondy Hollis Jefferson ang naging target ng Gilas dahil na rin sa meron pang isang player na gusto nilang maproseso for naturalization at ito ay si Onyeka Okongwu, isang 2020 number 17 NBA draft pick at naglalaro para sa team ng Atlanta Hawks. May height na halos nasa 6'10 at batang-bata pa ang player na ito, 22 years old pa lamang at maganda nga kapag nakuha ito ng Gilas Pilipinas bilang naturalized basketball player dahil na rin sa magagamit natin o makakapaglaro siya para sa Gilas team ng mahigit sa isang dekada. Yun ay kung magawan nga ng paraan ng SBP na maproseso ang kanyang naturalization. Konting update naman tayo sa FIBA Under-16 Gilas laban sa Kazakhstan na kung saan nagawa ng batang Gilas na manalo sa game na ito at ang final score ay 66-42. 24 points ang naging kalamangan ng Gilas sa game na ito. Sumunod na nakalaban ng Gilas team natin sa FIBA Under-16 ay ang team ng Malaysia at tinambakan nila ulit ang team na ito ng 23 points. Naging mahirap nga lang para sa batang Gilas team ang laro nila kontra sa team ng China at nagawa nila tayong talunin by 17 points. Laglagan stage na nga at ang makakalaban ng Gilas sa September 21 ay ang team ng South Korea at ang mananalo naman sa game na ito ay ang makakalaban ng Japan sa quarterfinals. Sana makalusot o manalo ang batang Gilas laban sa South Korea nang sa ganon ay sila ang makapasok sa quarterfinals. Napansin rin natin na rank 26 tayo sa FIBA Under-16 at lumabas ang katanungan na bakit kaya hindi natin na-maintain ang rank na ito hanggang sa senior level. May mali ba sa pag-develop natin ng mga players kaya bumabagsak ang rank natin sa senior level? Kitang-kita na sa murang edad ay may talento ang mga batang Filipino basketball players at ito ay base na rin sa datos. Yun nga lang ay bumabagsak ang Gilas rank sa senior level at parang nagiging problema nga talaga ang development kaya naman bumababa ang performance nila habang papunta sila sa senior level. Tuloy-tuloy na rin ang laro ng Gilas laban sa LG Sakers ng Korean Basketball League at ito ay sa September 22 na nga. Parte ito ng paghahanda ng Gilas para sa Asian Games at masusubukan nga dito ang laro ng Gilas. Makikita ng mga Filipino basketball fans kung gaano na nga kahanda ang ating team para sa paparating na Asian Games. Interesado pa rin tayo sa magiging performance ni na Ange at Justin Brownlee ng magkasama at silang dalawa nga kasama ni na Junmar at ng iba pang Gilas players ang magbibigay ng lakas sa main core ng Gilas team. Marami ang nanghihinayang sa Romeo Abueva comeback sana at magiging exciting pa ang laro ng Asian Games dahil nga sa dalawang players na ito. Pero ganoon talaga kung ayaw ng Asian Games Committee na tanggapin ang apela ng Gilas ay walang magagawa ang Gilas team. At kahit na matagal na ang naglalaro ang mga players na ito sa Philippine National Basketball Team ay dininay pa rin ng Asian Games Committee. Ayon na nga rin sa Gilas o SBP ay hindi pa nga
nga talagang final ang pagka-denied ni na Romeo, Abueva, Perkins at Mo at may maliit na chance na magbago ang isip ng Asian Games Committee. Pero sobrang liit ng chance na ito dahil na rin sa magrereklamo rin ang ibang teams kapag hinayaan nila ang Gilas na palitan ang kanilang original na lineup. May impact nga rin ang pagiging head coach ni Tim Cone ngayon para sa Gilas team at alam ng karamihan ng mga teams na isa siyang bronze medalist sa larangan ng basketball dito sa Asian Games. Kaya naman nakukuha rin ng Gilas ang atensyon ng ibang teams at itinuturing nila ang Gilas ngayon bilang isang team na mahirap talunin dito sa Asian Games. Ipinakita rin ni Junmar Fajardo na kayang-kaya niya ngayon ang mga sentro ng China. Naging maganda rin ang laro ni Junmar laban sa mga NBA centers sa FIBA World Cup at ngayon ay meron pa tayong Ange Kouame. Kaya naman may laban talaga ang Gilas team ngayon para sa medalya sa Asian Games. Inaasahan na makakalusot ang Gilas sa first round at kung magiging maganda ang paghabol ng ibang players na sina Marshall Lassiter, Chris Ross at iba pa sa takbo ng laro ng Gilas at magiging walang problema sa chemistry ay lalabas na magiging malaking asset pa nga ang mga bagong players na pumalit kina Abueva, Romeo at iba pa.